Alam mo ba na nilagdaan na ni Pangulong Marcos ang batas na nagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa? Ibig sabihin may law na talaga ngayon na bawal yung pogo. Sa ilalim po ng Anti-Pogo Act, pinagbabawal ang pagtatayo at operasyon ng offshore gaming at Pogo Hub. Siyempre, isa po sa mga nagtrabaho dyan ng todo-todo ay si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Senator, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Opo. So ito ngayon, meron na talaga tayong batas na Yes. kahit may susunod pang administrasyon o kung sino pa man dyan, hindi agad-agad na makakabalik ang Pogo sa Pilipinas. Tama, hindi siya makakabalik dahil talagang nakasaad na sa batas na ang Pogo, ibig sabihin ito yung mga operasyon na kumukuha ng taya galing sa ibang bansa ay bawal na. At ang mahalaga dito sa batas na ito, kahit saan sa buong Pilipinas ay bawal na rin dahil nagkaroon ng issue na pwedeng sa mga eco zones, pwede sa mga free zones, pero ngayon bawal na rin sa kanila. Opo, so good news po ito, ano po? Ibig sabihin, wala na pong lusot. Wala nang pwedeng palusot na gagawin na hindi pwede dito. Dito hindi pwede. Tama. Absolutely, hindi na pwede sa Pilipinas ang anumang Pogo. Correct. At expand natin yung definition. So, ibig sabihin, for example, nagtatrabaho ka sa Pogo o nagsosupply ka ng gamit sa Pogo o ikaw ay, let's say, nagsusupply ng negosyo, bawal na kaagad. So, lahat na may connection sa Pogo ay magiging criminal act na. Pwede kang kasuhan, pwede ka pang makulong. So wag po natin panghinayangan ang kita kasi aminin natin kumita naman ang gobyerno ano po, pero hindi nakakapanghinayang, Senator. Alam mo, Alvin, may nabasa ko, kailan ba yun, 2 or 3 days ago, na kinaiinggitan ng Pilipinas pagdating sa office rentals. Diba matatandaan natin nung kasagsagan ng Pogo, isa sa mga nagreklamo ay yung mga real estate company. Sabi nila, wala nang uupa sa mga opisina namin kung aalis ang Pogo, babagsak ang merkado. Pero hindi bumagsak. In fact, tumaas pa. So sabi dito sa report na kinainggitan tayo dahil kahit na umalis yung Pogo, pinalitan naman ng mga local businessmen. Opo. So ibig sabihin wala tayong dapat panghinayangan. Wala tayong ibig sabihin from a economic standpoint, wala tayong dapat ikahinayang dahil napalitan naman 'ton mga local businessmen. At ngayon pag titignan mo ngayon, Alvin, kasi starting this year, 'di ba, pinagbabawal na at slowly nag-wind down na yung Pogo. Tumahimik ang ating bansa. Yung mga villages ngayon, hindi na nagrereklamo na ang dami-daming bodyguard, may mga may mga hagad pa. So mas tahimik at mas maayos ang ating bansa. Okay, sa ibang matter naman po, no, napakinggan nyo naman po kahapon, may finailan na po ng irerekomendang filean ng kaso ng ICI at kasama po doon yung ilang kabaro po ninyong senador. Ano po? Anong reaksyon ninyo sa move ng ICI, Senator? Ako nalulungkot ako, no, dahil may mga kasamahan doon tayo na pinangalanan at nakasuhan at pero ito naman ay isang oportunidad para madepensahan nila yung sarili nila ng mas maayos at ayon sa batas. Aminin na natin na pag sa hearing na babanggit yung pangalan mo, guilty ka na kaagad eh. No, parang pag nabanggit yung pangalan mo sa media kaagad, guilty ka na. Pero may proseso pa ito, may due process pa tayo at magkakaroon ng pagkakataon ngayon ng formal na makasagot at ipakita yung mga ebidensya o kawalan ng ebidensya at pwede nang kumbaga may oportunidad na depensahan ng kanilang sarili. Yan po ay sa flood control projects, pero meron din po kayong ginawa na farm to market roads. Dapat ho ba bilisan din po ang pagsasampa ng kaso doon? Iba naman yung cast of characters doon. Iba naman, no? So, ito naman ay nagtutulungan rin kami sa mga ahensya na mag-imbestiga. Ako personally, hindi ako investigador, pero personally, tinitingnan namin yung mga items sa farm to market roads at ina-analyze namin mabuti kung ano ba talaga nangyari. Pero yung nakita po ninyo dun sa finailan ng kaso, di ba kinikwento nila yung parang koneksyon nung bawat isa. Inutos ni ganito, na ipasok sa ganito, napasok sa NEP. Yung parang buong sindikato ang operasyon, Senator. Pero and yet, ba't wala namang kinasuhan from the DBM? Ay, paano napasok naman sa National Expenditure Program yun na walang connivance naman ng taga-DBM?
Kailan i-expand talaga yung kanyang investigation. Like for example, yung unprogrammed funds. Diba? Nasabi natin sa hearing, paano na ilabas yung Oh, unprogrammed funds kung yes. hindi sangkot ang DBM o walang kinalaman ng DBM. So dapat i-expand ko dahil nga hindi to mangyari kung hindi mailalabas yung pera. Ang pinakamahalaga dito, mailabas yung pera at nakapasok sa NEP. No? So dapat expand rin yung investigasyon. So do you think na meron nga din silang kasabwat dun sa Department of Budget and Management, Senator? Kasi hindi ko yun lubos maisip na naisisingit nila sa NEP na parang ginagawa nilang legitimate at legal kaya naririlisan po ng budget. Alvin, pag nasundan mo yung hearing natin sa Senado, yung for example sa DBCC at sabay pang mga hearing, diba tinanong nga ng mga senador, tinanong ko kung bakit nakapasok yung mga project sa NEP na Yes. kulang yung detalye, doble-doble. Aminado ang DPWH, may doble-doble. Aminado rin sila na malabo, walang kumbaga generic yung pangalan. Dahil dito sa doble-doble at generic, naging pagdulot ng korupsyon na mga ghost projects. Tapos sa dulo pa, no, yung unprogrammed, nakita rin natin na 85 billion ang inilabas sa unprogrammed funds. Alam naman natin kung ang program, mahigpit to kailangan mag-request ka at kailangan i-approve. So, dapat ma-expand. Hindi ko naman sinasabi na guilty pa ngayon, no? Pero ang sinasabi ko, dapat ma-expand yung investigation. Okay, sige po. Ngayon, maghingi pa po kami ng update tungkol sa mga unprogrammed funds na yan. Ano na po ba ang status? Babawasan ba natin o tuluyan nating tatanggalin lahat ng unprogrammed funds na sinasabi ng Malacanang hindi kailangan din kasi yan? So ano bang magiging desisyon? Nag-umpisa na kami sa consolidation ng mga request ng mga ahensya at nakita namin na kayang tanggalin na ng program funds, ilagay sa program, pero kailangan maghanap ng almost 140 billion para mapalitan to. Pero conceptually, kaya. No? So ang challenge ngayon, maghahanap kami ng 140 billion para mailagay ito sa program. So far, sa mga aming pag-aaral ngayon ay kaya naman. Pero titingnan rin, kasi binabalansin namin yung budget, no? Pero titingnan rin namin ano pa yung mga request ng other agencies para mapagbigyan rin natin. Okay. So pwede So, but conceptually sige. kaya. Opo, Conceptually opo. kaya. Pero kung hindi kaya, kasi maganda siya sa concept, di ba? But in Oo. practice, kung hindi kaya, anong ibang option? Kung hindi kaya, dapat kung akong tatanong, tanggalin yung mga lump sum. Ayan Ibig nga. sabihin, wala nang lump sum, wala nang discretion. Diretso na kaagad sa mga ahensyang nangangailangan talaga. No? Ibig sabihin, kung itutuloy man yan, hindi na pwede yung pwedeng gamitin pang flood control, pwedeng gamitin pang ayuda, kasi discretion to kung sino nakaupo doon, pwede siya magdikta, o dito natin lagay, dito natin lagay. Hindi dapat ganun Dapat yung very specific kung saan pupunta yung unprogrammed. Tama. O dapat talaga may specific siya na Yes, yes. pupuntahan. Hindi ganun before. Meron kasing account dati, ang pangalan niya ay Sagip. Oh. No, ito Sagip, lahat pwede dito. Flood control, ayuda, pwedeng computerization, nakita ko may ganyan pa. So lahat pwede. Anong maisipan mo, pwedeng isaksak doon. Ano pa nangyari doon sa deliberation namin kung pwede pa lang gumawa ng mga decision pagtapos na ng deliberasyon? Exactly. At saka pag may issue ng discretion, pag may discretionary na, pumapasok yung katiwalian, Senator. Yes, yes. Tama ka doon. Napakalaking pondo yan. Almost mga 60 to 70 billion rin yan. No? So, napakalaking pondo ho yan. Ang problema natin dyan sa BICAM, syempre, igigiit din ng mga taga-kamara ang gusto nilang mangyari. Yes, yes. Ay, dapat igiit nyo rin po kung ano ang gusto naman ng taong bayan. Tama, Alvin. Kaya nga very challenging dahil of course, iba yung pananaw ng mga kasamahan natin sa House. Iba rin yung aming pananaw. So, very challenging to. Pero ganun talaga ang proseso. Kailangan talaga mag-usap. Okay, one last. Kasi yaman din lang na that you are a finance guy. Yung piso, ang pangamba ng ilang analyst ay baka mauwi tayo sa 60 pesos per $1 dollar. Although kahapon, lumakas ang piso po natin. Bumalik sa 58 from 59.13 nung Wednesday. Ano ba ngayon? Nung Tuesday. Wednesday na ba? Ano pa pesa ngayon? Friday?
Hindi, Thursday pa Ngayon lang. ay, Thursday. ano ngayon? Bumalik sa 58 peso level. Pero Over anong 30. anong say mo dun sa issue na yan, Senator? Ito ba'y may kinalaman sa kaliwat ka ng katiwalian na nadidiskubre sa gobyerno? Good and bad, Alvin, dahil yung paghina ng piso natin o ng peso, mabuti ito sa ating mga OFWs dahil mas malaki yung kanilang maririmit. Pero para sa mga ano natin, importers, hindi naman maganda ito dahil mas marami yung kanilang babayaran. So, good and bad yan. Pero ang aking pag-aanalisa dyan, meron din kahit papano impact itong nangyayari sa atin dahil uncertainty yan eh. No? Pero para sa akin, ang pinakamalaking dahilan dyan, yung nangyayari sa labas. No? Dahil sa US, mababa yung kanilang inflation, tapos ang langis ngayon ay tumataas ulit. So may mga ganyan na impact, no? Kaya nakakaapekto rin sa peso natin. Pero para sa akin, yung nangyayari ngayon sa corruption, meron ding impact, no? Pero hindi ganong kalaki naman. Pero pag yan ay sumadsad sa 60, ano kayo magiging impact niyan sa ating Well, lahat? sa atin, masama yan from my government standpoint. Tas lalaki yung utang, babayaran natin sa utang. Dahil 30% ng ating utang ay nasa dollar, nasa dolyares. So, mas malaki ang babayaran natin ngayon. From a government standpoint, hindi maganda yan dahil mas malaki yung utang na babayaran. Okay. Thank you, Senator. Maraming Thank salamat you. po sa oras nyo. Mabuhay Maraming kayo. salamat. Si Senator Sherwin Gatchalian.